Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Aksyon Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Aksyon Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? At syempre, tayo po ay ipapakita po natin yung nasabing pagkakasundo ng dalawang parte ng sinasabing Arnis Philippines natin, ano? At yan po yung unahin natin, yung Arnis Philippines, ano? At ipakita po natin sapagkat ito po ay napaka-importante sa bawat tao na gustong magkaroon ng kaalaman sa self-defense, no? At ito ang isa sa pinakamaganda at ngayon ay isinabatas, no, ang Arnis Philippines na siya lamang ang tanging isinabatas at ipakita po natin yung mga kasunduan ng nasabing dalawang grupo, no? At sa pamamagitan po ni nung ating mga kaibigang presidente. Oo. At ipakita nga natin yung picture. At yan. At yan po si ano, no, yung nasabing si Bilayo, at saka si attorney. Yan may mga ano yan, pagkatapos yung mga sumunod, yung Arnis na ipinakita natin noong nakaraan, ipakita rin natin, ano, yung Arnis yung kanilang sparring, no? At napaka-importante yan, no? At yan po ang talagang isa sa hinahangaan po natin, yan ang instructor po, no, ng nasabing Arnis Philippines. Sample lamang po yan at makikita nyo kung gaano kabilis ang kanilang mga kamay, no? Oh, yan. Oops. Yan. Isa yan sa mga technique, ano, na ating gustong paulit-ulit na ipakita po natin sapagkat yung pagtatanggol sa sarili napaka-importante po, no? At napakarami po ngayon kasi ang nagkalat na masasamang loob at kahit na papano ay may nalaman tayo sa kaunting kaalaman tungkol sa Arnis ay yan po ang unahin na napakaganda, no? Yan. O, kita mo? Simple pero napakaganda, no? Napakaganda po ng kanilang mga ipinakikita. At yan po ang isa. Yan, no? Baksak agad. At yan, nakatukod lamang 'yon at simple lang, oh, kita nyo, no? Parang naglalaro lamang sila. At yan po ang grupo ng Arnis Philippines, no? At kaya unti-unti ay ipinakikita natin at ipinaalala po natin sa ating mga kababayan na nanonood ngayon ay yan ang isa sa mga founder, no, yung media affair ngayon na si Jack Torman, no? Sila po yung ano at ang isusunod naman po natin yung mga nasabing traffic sa Pasig, no? Yung aksyon ng traffic sa Pasig at yung aksyon ng nasabing yung nasabing sa San Dionisio doon sa ating ipinarating sa kanila nung isang araw, no? At tapos yung aksyon natin dito sa Rotonda, no? Biglang nagkagulo sa Rotonda sapagkat binulabog na naman po natin yung pilahan po ng mga bus, yung mga Apex band. At pinasok po natin yung tanggapan ng MMDA sa Rotonda. At talagang tayo ay mga nakiusap tayo sa kanila para maaksyonan po nila yung biyaheng Nichols, no? At yan ay isa lamang po sa mga ginagawa po natin para makatulong po tayo sa mga opisyal ng ating gobyerno, no? At kung hindi po nila nakikita yan, ay bulag naman po sila. At kung sila naman po ay pinagpaparatingan ng mga reklamo at hindi naman po sila umaaksyon, ay mga bingi at pipi po ba ang mga nanunungkulan ngayon sa ating pamahalaan? Hindi maganda po yun, no? Sapagkat ang isa sa pinaka-importante, may mga lumutang pang pulis dyan,
may mga lumutang na MMDA, na ang akala mo, ang sabi nga sa akin kanina, ay bakit mo kami binibidyo? Anong karapatan mo para videoin mo kami? Sabi ko nga sa kanya, bakit nagagalit ka? Hindi naman ikaw ang binibidyohan ko Humingi lamang ako ng assistance sa nasabing mga kasamahan mo. Pero ikaw ay hindi ko pinakikialaman dyan sa trabaho mo. Yan po ang isa sa makikita po yung mga reaksyon ng mga nanunungkulan. Alam nyo kung bakit? Nasasagi po kasi sila yung kanilang mga hawak, no? Yung kanilang mga palaisdaan dyan sa rotonda. May mga pulis nga na umiikot-ikot at yung mga starter o yung may mga hawak na lumalapit po sa atin. Sabi nga Sir, sino po ba kayo? Sabi ko, reporter ako. Ano pong pangalan nyo? Wag na yung pangalan ko, bibigyan na kita ng calling card para na sa ganon, alam mo kung sino ako. No? Kasi napaka simpleng bagay na gagawin po nila, ay ang pinakikiusap lang natin sa kanila, huwag nyong i-standby yung inyong mga jeep dyan sa harapan ng Save More. At saka yung mga bus, may pilahan naman po kayo dyan sa loob ng PPT, ay ayaw nyong ipasok. Sir, kasi yung mga bus po nakaharang. Kinausap po natin yung kanilang mga starter dyan na kung maaari ay huwag nilang barahan yun na sabing area ng mga pilahan, no? At mamaya rin po ay ipakita natin yung aksyon ng mga nasabing MMDA, no? Diyan sa may rotonda para na sa ganon maipakita natin na hindi po tayo naglalaro lamang sa kalsada, no? Ang aksyon po na ginagawa po natin ay para sa taong bayan, hindi po para sa iilang tao lamang. At yung mga nanunungkulan na may mga hawak dyan, ang kakapal po ng apog, yung mga lintik na yan, ay wala pong ginagawa kung hindi yung kumolekta. Pagkatapos, pagka nasasagi po ng mga reporter yan, akala nyo ay mga nag-aangalan, no? Bahagya lamang kayong sinasagi ng mga reporter ay nag-iiyakan po kayo, no? Makikita nyo po na lahat halos ng aking in-interview ngayon ay halos paiwas, no? Pero nagpapasalamat pa rin po tayo dahil unang-una, yung hiningi nating traffic assistance sa mga MMDA dyan sa rotonda ay tayo ay pinagbigyan at kahit pa paano sinaway, pero hanggang doon na lang yung pagsaway. Makikita nyo po na halos wala po man lang na natikitan, no? Ipakita natin alin na yung mga nasa rotonda ngayon na kasama natin ng MMDA, no? Hindi, yung traffic muna, yung sa traffic na pinaalis natin diyan sa may harapan ng Save More, no? At yan. At para na sa ganon ay maipakita natin. Okay. Pakita natin para sa ating mga kababayan. Okay. Yan yung chief ng Pasig, yung action po niya. Okay, go. Okay, andito ako ngayon sa tanggapan ni Colonel Alberto Dulay, ng head ng TPMO ng Pasig, kung saan ay kukunan natin siya ng reaksyon tungkol dito sa problema sa West Bank, no? Sapagkat yung mga kulay pulang na biyaheng palengke ay lagi na lang nakabalagbag doon sa may hangganan ng Cainta at Pasig. Sa doon ay nagiging problema po, ang pangunahing problema po doon ay daloy ng trapiko. Pangalawa, yung tao ay hindi na makadaan. Kaya idinulog na po natin ito sa tanggapan ni Colonel Dulay sapagkat ito ang action mind dito sa Pasig. Colonel, magandang hapon po at sa aking programa po ay kukunan ko lang po kayo ng reaksyon. Ano po ang magiging aksyon ng tanggapan nyo tungkol dito sa idinudulog na problema ng mamamayan ng May Bunga Pasig? Go! Siguro, pabe-verify natin. Verifikado talaga. Lahat ng nakaharang doon. Lorong na tricycle kung saan man.
tatanggalin na rin doon. At saka yung mga awning, yung mga pasibo, Mga tulda. mga tolda, tatanggalin yun. Pati yung mga stall. Story na kuha na dahil kasama natin ng dahil mga structure yan, siyempre yung kunya ng action line. Oo. Coordinate kami sa action line para pwersa malakas-lakas. Okay. Kasi inoperate na namin yan noon eh. Medyo siyempre marami rin tayong trabaho. Mabuti yung ganun, pag na-operate ako, kung meron na naman, sabi na naman. Okay. Tawag lang naman kami sa telepono rito, pupuntahan kagad yan eh. Okay. Sir, at ilang grupo nyo ang papupuntahin nyo po doon sa nasabing area na yun? Siguro yung grupo ng action line, isang grupo yun, yung sa amin. Okay. Yung Ranger, para baka may mga sasakay dun eh. Oo. Saka yung motorcycle. Nandito yung assistant sa operation namin, si Okay. Payos. Siyang mangunguna sa operation na kasama yung iba namin tipis ng mga Okay, thank you, Colonel. At itong kanyang ano to, sir? Anong pangalan? Gardo Payos. Okay. At Sir Edgardo Payos ay ikaw pala ang naatasan niyo ni Colonel, ano, para doon sa operasyon na gagawin niyo diyan sa may Pladway, may Bunga Pasig, ano, sapagkat ang nagiging problema rito yung kulay pula, kulay itim at mga nakabalagbag na mga vendors doon sa nasabing area na yan, sa hangganan ng Cainta at Pasig, ano? At tuwing alas 3 ng hapon, hindi hindi sila umaalis, no? Kahit wala nang madaanan yung mga tao. Ano ang magiging aksyon ninyo, sir, dito? Go. Actually po, yan naman po hindi naman natin pinababayaan. Meron po tayo sa yung mga pass na i-operate na po namin yan. Kahit hindi po joint operation, kami lang motorcycle lang po. Napapaguli namin yan. Katunayan po, andun po for the record yung mga huli po namin. Ang problema lang po sa laki ng Pasig, siyempre may mga priority rin tayong dapat na trabahuin. Meron naman, lilipat kami. Pero kung talaga, iaalis po namin yan. Dapat po sana, ma-coordinate sa barangay, sila na mag-maintain pagka nalinis namin. Kasi talagang yung dulo na yan, medyo dulo na po yan eh. Pero makakasa po kayo at gagawin po namin malilinis po yan. Nagawa na po namin. Sir, paano yun? At ang pagkakaalam ko, may tauhan kayo doon, ay anong magiging partisipasyon ng nasabing tauhan nyo doon? Dapat yung tauhan nyo roon ang isa sa manguna, no? Para malinis po rin yun, ng ma-maintain. Iyahan nyo at kakausapin din namin, sabihin din natin yung problema na Okay. yung pilham po nila may ang nakaka-obstruct doon. Oo. Ganun po na, papatawag po natin yun para Nalinis yun. May inimitin nyo siya. kasi Kung hindi niya kaya, dadagdagan natin. saan po. Kung hindi mo niya kaya, paalam lang niya. Sir, meron na naman doon. Siya lang magpaalam. Okay. Ang pagkakaalam po kasi sir, sa kanila umuupa yung bilahan. Yun. Yung sa ano nila. Oo. Kaya siguro pagka puno, medyo lumalabas. Sige sir, kakusapin po namin. Itong araw na po ito, magagawan po namin ng paraan yan. Okay, sana sir, yung action nyo sa Lunes ay pagkatapos Yes. nyo ng action nyo ng Lunes, ano? Kasi ipapalabas ko po ito sa programa ko sa Martes, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon yan, ay mapapanood po itong interview ko po sa inyo ngayon, ano? At ito ay bukod doon, ay hindi po ito basta-basta sa social media po ito, Opo. no? At sir, paano? Salamat, ha? Sir, makakasa po kayo. Lahat naman po ng operation namin, gumagawa po na kami na report. Pinapasa namin kay sir. Tapos ini-endorse niya na lang po kayo ngayon. Lahat po ng mga katulad yan, mga comply, mga text namin, mga text hotline. Yung mga sagot kami, pinapasa rin po namin. Sir, isama nyo na rin po, patowing nyo na rin po yung mga nakaparking doon sa ibaba ng Pladway sapagkat hindi naman po mga tumatakbo yun, no? Sa pagkikot. Isama nyo na yun sapagkat per issue yun doon. Ha? Yun yung sinabi ko kay Colonel. Colonel, di po ba, yun ang sa interview ko sa inyo, yun ang pagkurba, no? Ng RTO. Yes sir, Oo. yes sir. Opo, opo, Ha? opo. Ayun, isama nyo na po yun. Pinapatuloy po yung propatod. Ha? Ay yung mga kasi yung pagkurbang ganon, nakaparking dito magkabilaan yung mga
hindi ko maintindihan kung sira ng mga sasakyan yun, di ituwing, di ba? Hindi bali kung mga tumatakbo yan, di ba? Yes, sir. Sige, makakasa po kayo. Kung kinakailangan kung makila tayo ng towing ng ng MMDA, Oo. katulad ng ginawa namin sa Manggahan, Oo. talagang, siyempre, ilin lang yung towing namin. Oo. At yun, nalinis hanggang ngayon. Pagka pumunta po kayo ron sa may MRR, Oo. system po. Okay, at Sasama na rin natin yun, yung sabi yung sa yes, oo. At sana ma-maintain na ng dire-diretso yun pagkatapos ng operation nyo sa ng Lunes, ha? O kaya mag-iwan na kayo ng isang TPMO ron, no? Doon sa may hangganan para hindi na bumalik. Yes, sir, sa laki kasi ng Okay ba yun? Pasig. Opo, sa laki kasi ng Pasig, siyempre sa priority po Oo. ng mga intersection. Oo. Pagkatapos, o kaya, Piseo, mag-iwan kayo. Di Sana po nga ba? po, kung sa amin yung museo, pwede Oo. silang magbantay. Di ba? Kasi sila yung sa peace and order. Sa sidewalk, Di ba? sa Sidewalk din. Di ba? Kernel, paano? Bukod sa mag-iiwan ka na ng tao doon, mag-iwan ka na rin ng biseo. Sabihin mo kay bata mo dyan, kay Aquino. Hindi maglagay ng tao doon. Ha? Ganon? Kanya. Kailangan magtatrapik. Oo. Maaari, sir, yung motorcycle natin, Oo. papasadahan yun. Oo. Para Okay, at yan po yung no? At okay. Go. At yan po, at ipinakita po natin yung mga interview po natin at inaksyonan po yan ng nasabing si retired Colonel Dulay, Alberto Dulay ng hepe po ng PTPMO ng Pasig. No? At ipakita rin po natin ngayon yung mga nagpatunay na sila ay gumaling doon sa gamot ng For Life, no? At isa rin po tayo diyan sa magpapatunay na tayo mismo ay gumaling, no? At nakaya po natin sapagkat tayo ay nagkaroon po tayo ng muntikan, ano? At yung For Life na yan ang kahit papano ay nakapag pababa ng aking dugo, no? Agad-agad ay bumaba yung aking at yung immune system po natin ay nagpantay agad, ano? Yan po yung pinaka-importante. Kaya po ipapakita po natin ito sa buong mundo para na sa ganon kung kayo ay may mga malubhang karamdaman, no? May cancer, anuman ang sakit po ninyo, kontakin po ninyo ako dito sa programa po natin para na sa ganon ay makapag-seminar po kayo. Mag-seminar po muna kayo dito sa may San Miguel Building para mapatunayan po ninyo na yung ipinapanawagan ko po sa inyo na mga gamot ay napakabisa at napakagaling, no? Ano man ang mga sakit ninyo, lalo yung mga diabetes, no? Huwag po kayong umasa doon sa mga gamot na iiniksyonan kayo pagkatapos pabalik-balik. Pero ito pong nasabing gamot ng For Life na aking kagaya nung kung may sakit ka sa puso, yung cardio, no? Napakagaling. Ako nga nung hinihingal po tayo sapagkat naninigarilyo po tayo nung araw, ay kapag nananaginip po tayo lagi tayong kinakapos ng hininga. Mula po nung uminom po tayo at nagpamiyembro po tayo dyan para lamang po na malaman po natin kung itong mga gamot na to ay kung saan po galing, no? Sa ibang bansa po ito at ang pinakamataas na rating po ang inabot ng nasabing For Life, yung mga gamot nito, yung Factor Plus, no? At ito ang pinakamagagaling na mga gamot na pwedeng ilaban doon sa may mga cancer, no? Cancer, arthritis, at mayuma, lahat po ng stage 4, stage 1, lahat po yan nagagamot po ng nasabing mga gamot na to. Kaya kung kayo ay gusto po ninyo na makabili ng gamot, kumontak po kayo dito sa akin, sa programa po natin. At dito ay pwede po kayong mag-text sa akin sa 0908-1131-2637, at saka sa
0906-112-7237 o kaya kumontak po kayo sa aming tanggapan dito, yung 553-8656, ano? Para na sa ganon, para kayo ay matulungan po ng programang ito, no? Na makabili po kayo ng gamot na epektibo po sa inyong sakit, no? Aanuhin po ninyo yung sabi nga nung ni Dr. Tan no? Yung mga doktor na nagpatunay. Ito, no? At dala-dala po natin itong kanilang mga gumaling, no? Before and after, na napainom po sila, aba, ay talaga naman po napakaganda po ng resulta. Okay, Alin, ipakita po natin, ano? Yung ating napakagaling at mga nagpatunay na sila po ay gumaling sa nasabing for life na gamot. Go. Yan, pag-aralan po ninyo mabuti, no? Yung lahat po ng mga ipinakikita po natin, yung transfer factor na yan, may transfer factor na ay lahat po yan ay napakalakas, no? At para mag-match yung inyong immune system. Lalo yung may mga leukemia, yan po ang pinakamagagaling, no? Na mabibili po ninyo yan doon lamang sa aming opisina. No, hindi nyo po mabibili yan sa labas sapagkat ayaw ng mismong chairman o presidente ng nasabing kumpanya na yan ay sa labas mabili kung hindi kayo mismo ang pupunta doon sa tanggapan ng For Life, no? At may papakita po natin na lahat po yan, yung mga nagpatotoo na sila po ay gumaling, yung mga 15 years old na yan na nagkaroon ng sakit, no? At yan, makikita po ninyo, no? At yan, mga gumaling po yan sa treatment po na ginawa at mga ininom po nila yung nasabing TF, yung nasabing mga gamot na yan na napakagaling, no? At pumapatay ng mga bakterya sa katawan, no? At lahat po 'yan makikita po ninyo at napakarami mga doktor ang nagpatunay na napakagaling at number 1 po ito sa buong Asia, no? Yung gamot po na to. At lahat po 'yan, At hindi po basta-basta po ito sapagkat yung nasabing transfer factor na yan ay tabletas lamang po ito o kapsula. Yan po yung mga ipinakikita po natin at napakagaling po ng mga natural na walang mga side effect. Yan, at nakita po ninyo yung treatment na yan before and after na yan ay nakainom ng nasabing transfer factor na yan, transfer factor plus, yan po ang nangyari. O, kita nyo, magaling na po. Natutuyo yung kanilang mga sugat, yung kanilang mga diabetes, no? Na talagang ang mga nagpapatunay po niyan sa loob po ng ilang days lamang po yan, no? At makikita nyo po yung kung ilang lamang yung transfer factor plus na yan, ang 3 buwan lamang na resolbahan na yung sakit na yan. Di ba? Iinom ka lamang ng tuloy-tuloy. 3 months po. Sa loob ng 3 buwan, magaling na po yung nasabing sakit na yan, no? Makikita nyo, yung transfer factor, cardio, lahat po ng produkto ng nasabing For Life ay napakagaling, ano? At yan ay pinatunayan rin po natin sapagkat tayo mismo ay uminom ng nasabing transfer factor na yan, no? At napakataas po ang rating po niyan, 437%, ano? Kaysa kumpara mo doon sa 2%, 26%, 76%, 81%, 283%
3%, yung gamot po ng nasabing transfer factor ay napakagaling. Yan po si Dr. Tan, ano, na nagpapatunay, no, na espesyalista po yan, na nag-o-opera po yan ng mga cancer, no, na nagpatunay na ang transfer factor po ang pinaka magaling at napakataas po para ikaw ay gumaling agad. Yan, no, breast cancer po yan, at tinanggalan po ng breast cancer yung right yung kanang kanyang breast, ano, at yan ay gumaling, at yan po ang mga nagpatunay na talagang sila po, ayan, at yan po yung bakat, no, ng pinagtanggalan ng kanilang breast cancer. Gumaling po sila dahil lamang dito sa transfer factor plus, no? Yan yon. Before treatment na yan ay makikita po ninyo. Kaya kung kayo ay kahit na kayo ay anumang karamdaman, na kahit na yung sinasabi po natin leukemia, arthritis, anumang sakit ninyo, breast cancer, myoma, tumor, lahat po ay makikita po ninyo. Yan po ay pagpapatunay ng bawat mga doktor, na mga espesyalista na nag-o-opera ng mga cancer. Ito po yung kanilang mga inireseta. Makikita nyo ang lalayo ng agwat ng mga lahat ng klase ng gamot na dumaan sa BIPAD. Ang pinakamataas po ang rating, itong nasabing for life transfer factor, trifactor, no, to 283%, no? At nung ito naman pong nasabing transfer factor plus trifactor, 437% po ang inabot. Yan po, mga doktor po yan, na mga espesyalista, hindi po basta-basta na sila ay nagre-reseta. Kaya sila ay dito na po sila nagpatunay. Bagamat yaan ay yun sa mga diabetes, no? At makikita po nyo kung ano-anong mga nagagamot po ng transfer factor. Yung immune system po natin ay pinapantay po nila. Yung lahat ng cancer, yung makikita po ninyo, papantayin po ng nasabing transfer factor plus na yan, no? Yan. Yan po yung mga sakit, no? O, kita mo? February 12, 2015 ba yan? 2015 o 2003, no? Yan po yung sakit. O, tingnan nyo kung paano po siya natuyo. Ay kung ikaw ay gumaling doon sa nasabing transfer factor plus na yan ng for life, ay yan po sila ang magpapatunay na talagang napakagaling ng nasabing gamot ng for life, no? Kaya doon po sa walang pinag-aralan, may pinag-aralan, gustong kumita, no, ng nasabing etong pagninegosyo ng transfer factor dito sa for life, ay makipag-ugnayan po kayo sa akin, ano, para na sa ganon ay kayo ay wala mang kayong trabaho, ito po ay pwede kayong kumita po kayo sa pamamagitan po ng inyong pagtitiyaga, no, at paghahanap ng mga may sakit. Makakatulong na po kayo sa may sakit, kumikita pa kayo, no? Yan po yung ating ipinakikita ngayon. Kaya po tayo ay talaga naman pong bilib na bilib po tayo dito sa nasabing mga gamot sa nasabing for life, no? Yan po. At yung transfer factor, approved po yan for use and hospital in Russia. Ayan po, oh.
at makikita po ninyo na may approve po yan, kahit sa ampun lugar, hindi lamang po dito sa Pilipinas, sa buong Asia po. Yan po yung pagbibigay ng balance, no, ng immune system, no. At lahat po ng diabetes, asthma, lupus, arthritis, allergies, eczema, sinusitis, multiple, infertility, no, goiter, and many more pa, no. At yan po yung pagbabalance ng nasabing immune system, no. At para na sa ganon ay maiwasan po yung inyong pagkakasakit, ano. At makikita po natin at lahat po yan ay ipinakikita po natin base po doon sa mga nagpatunay na doktor, sapagkat tayo po ay umaatim po ng seminar nito, no? Umaatim po tayo, at kung kayo ay interesadong bumili ng mga gamot na to, ay makipag-ugnayan lamang po kayo, no? At pwede po kayong tumawag sa aking cellphone number sa 0908-312637, ano? Para na sa ganon ay kita mo, ito si Dr. Alex L. Tan, ano, MD, FPCS, FPSGS, surgical, dito sa may mga ospital. Sila po ay nagpapatunay na napakagaling po ng transfer factor. Yan, kagaya po niyan, nakuha po yan at uminom po na transfer factor plus, yan po, yung sa kidney stone, no? Lumabas po yan, nakusa, wala pong operasyon. Makikita po nyo kung ilang centimeter po yung inilabas po ng kidney stone na yan, no? Hindi po, ayan, 1.2 centimeter, yan, no? Napakalaki po. Sapagkat nung uminom po siya at ilang ano lang, no, ng 80 milligrams at 10 days lang, ang resulta. Nakita nyo kung gaano kabilis. Nakalagay dyan, 10 days, a kidney stone na lumabas, ano, ng natural. Dahil sa pag-inom po ng mga gamot ng For Life. At yan po ang magpapatunay, no, na ang mga nasabing gamot po na yan ay epektibo at pinakamataas po ang rating po niyan sa lahat po ng mga binebenta. Yan po yung mga gamot na pwede po ninyo mabili doon po sa nasabing San Miguel Building, no? At kontakin nyo lamang po ako sapagkat ako po ay miyembro at nang nasabing For Life, no? At tuwing Martes, Sabado, tsaka Linggo, tayo po ay nagse-seminar doon, no? Para lamang makita po natin yung mga nagpapatotoo na sila ay gumagaling doon sa nasabing mga gamot na yan. Lahat na po ng klaseng gamot, pampatindig, pampahiga, lahat po yan, no? At yan po yung transfer factor plus ang number 1 sa pinakamagaling magpagaling, no? At kaya yan ay nananawagan tayo sa ating mga kababayan, lalo sa abroad, no? Kung kayo ay may mga karamdaman dyan, pwede po kayong direktang tumawag po dito, no? Sa ating programa para kung paano po kayo makakukuha ng mga gamot po na yan, no? At kung saan ay pwede po kayong tumawag sa aking cellphone, no? At pakilagay mo naman dyan yung aking cellphone number, no? 0908. Okay. Contact number, no? 0908 31. Okay. 0908 31 26 37. Sa smart yan, sa Globe naman
Okay. Sa Globe naman, 09 06 112 7237. No? At pwede po kayo makipag-ugnayan sa akin para na sa ganon, kung kayo ay nasa abroad, saan man lugar sa nasabing naaabot ng programang ito, pwede po kayo makipag-ugnayan. At hinahamon ko po yung mga may sakit na cancer, no? At para na sa ganon, hindi po kayo gumastos na napakalaking halaga, no? Yung mga may stage 4 na cancer, breast cancer, yung may mga diabetes na puputulan na po. Nako, wag po kayo magpaputol. Subukan po ninyo ito para malaman po ninyo. At ilang buwan lang, kapag tuloy-tuloy po ang inyong inom, matutuyo po yung nasabing diabetes po ninyo. No? At wag po kayo magpapa-opera agad. No? At subukan nyo po yung for life, yung mga gamot po rito. At nakakatiyak po kayo, nagagaling po kayo agad-agad. No? Pinakikita po naman natin ang lahat na mga nagpatunay, mga doktor, mga espesyalista, hindi basta doktor po ito. Nung araw ng Sabado ay nagkaroon po ng second anniversary dito sa Aliw Theater, no, yung For Life. Sa dami po ng mga umatin, sa dami po ng mga nagpatunay na sila po ay gumaling at sila rin po ay yumaman dahil dyan sa For Life na yan. No? Bakit hindi po ninyo subukan kayong mga walang nahanap buhay? No? Punta po kayo sa akin at sasamahan ko po kayo para mag-seminar po kayo para na sa ganon ay matuto po kayo kung paano po ninyo hahanapin yung mga may sakit, no? Kasi ang mga bibili niyan, yung may mga sakit, ang hanapin nyo po, yung may mga sakit, no? Na malala, yun po ang hanapin ninyo para na sa ganon ay mapatunayan po ninyo na epektibo po yan sapagkat yung isang session po nang sabi nga nung isang doktor na espesyalista, opera ako ng opera dyan sa cancer. Kamukat-mukat mo, natanggal ko ang cancer ngayon. Magkano ang ginagastos sa per session ng nasabing cancer? Napakamahal, 100,000. Pero mamaya-maya, ilang buwan pa lamang, bumabalik na po ulit yung cancer. Kaya mabuti na lamang po, mayroon sa kanyang naging makulit na pasyente o nagbebenta ng nasabing gamot at binigyan po siya ng isang sample. Yung Factor Plus na yan. At iniwan sa kanya, doktor, baka gusto nyo subukan. Sige, iwan mo na lang dyan kasi nakulitan po yung doktor na siyang mga nagpatunay po ngayon na sila po ay talagang yung mga ino-opera po niya, hindi na po niya pinababalik. Huwag na po kayong bumalik dito dahil hindi po kayo gagaling dito. O-operahan ko nga kayo, babalik din. Ito ang pinaka number 1 remedyo dyan. Punta kayo sa For Life, bumili kayo ng gamot doon, at pagka nainom po nyo ng ilang buwan yan, magaling na po kayo at wala na po kayong bukol. Hindi na po kayo babalik. Di ba? Tapos, pag magaling na kayo, magnegosyo po kayo ng nasabing mga gamot para naman, kayo naman ay makatulong din doon sa mga taong may sakit. Ilang milyon po ang may sakit sa atin dito sa Pilipinas, no? Kaya po tayo, kagaya ng asawa po ni Kagawad Aguilar, diyan sa may tambo na nagpatunay po na siya may mayuma, no? At siya mismo ang nagpatunay po sa ating na ang tayo ay mag-interview sa kanya sapagkat schedule na po niya para operahan ng kanyang mayuma. No, 3 doktor po na mga espesyalista ang kanyang nilapitan. At talagang kailangan operahan po siya. At nung araw na ooperahan po siya, nagdalawang isip po siya. Sapagkat may kaibigan po yung kanyang asawa na nagbigay po ng gamot sa kanya
pinainom po yung TF factor na yan plus 5 gamot agad ang pinainom sa kanya. 5 araw lamang nagkaroon po ng resulta o reaksyon sa kanyang katawan. Nilabas po niya. Natakot po siya dahil dugo ng dugo yung kanyang katawan ay yung lumalabas sa kanya. At nung mga ilang araw po ay nagtataka siya dahil nung magpa-blood pressure po siya, normal naman po ang kanyang blood pressure. Samantalang labas ng labas po, araw-araw, no? 3 araw po labas ng labas. Pagkatapos nung humina na po yun at nawala na, bumalik siya ngayon sa kanyang doktor na mag-o-opera na sa kanya. No? Pagbalik niya, yung mismong doktor ang nagsabi sa kanya, oh, paano kitang o-opera? Ano sinasabi mong may mayuma ka na pwede o-operahan kita? Eh wala ka namang mayuma sa iyong katawan. Aba, di nagulat siya, pumunta uli siya sa ibang doktor. Sa kanyang kaibigan na doktor naman, totoo ang kanyang mga sinabi na wala na pong mayuma yung tao. Kaya hanggang ngayon, siya po ang nagpapatotoo sa nasabing mga tao na kapag meron siyang kausap na tao, yaan po yung kanyang inirekomenda, yung for life, yung factor plus na yan, sapagkat napakabilis gumaling ng kanyang karamdaman. Isipin nyo, mayuma, pinainom agad siya ng 5 pirasong kapsula. Sapagkat wala naman po side effect yan eh. Habang malala po yung nasabing karamdaman, limahin po ninyo. Limahin po ninyo bago po kayo kumain para na sa ganon, matunaw lahat po yan. No? Napakarami pong mga gamot na pwede pong makatulong at makapagpagaling sa inyong karamdaman. At bago po tayo magpatuloy ng ating programa, no? Mag-commercial muna tayo. At wag po kayong bibitaw, muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Sa puso, sa isip, at sa panaginip, kasama, kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwing ay naandun ka. Malayo na, abot kamay ka na, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay magdarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap,
Bahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Waksyon Balita at ipakita naman natin yung ating interview doon sa mga guardian ng nasabing Parañaque. Go! Okay. At in-interview po natin yung kanilang pinuno na si Scorpio, At si June, yung head ng traffic at miyembro po ng nasabing guardian sa Parañaque, At yan. Abang inaayos po, Okay, at pagmasdan po natin yung okay lang. Sige. At yan po yung mga pina-actionan po natin dahil sa may sa may Parañaque. Kay Jun. Yan. At ito, abang naan natin, dahil dito ay ito Yan yung, ang hepe ng Parañaque, ng local traffic sa San Dionisio. Yung naka-long sleeve na naglalakad, si June. At ito si Jun, at pina-actionan po natin yung kasoba, makalinis ngayon, At inaksyonan ito. sa dami ng reklamo at nanguna po siya, Sinasabi natin na napakalinis, ito yung at dito ay sinasabi, Okay. At yan, Sir, anong lugar to, sir? At Medina po. At dito ay ito yung mga dito yung nirereklamo na mga naka-parking, ay ano ang gagawin natin ngayon dito, sir? Dito talagang totally kami operation clearing dito. Araw-araw to nililinis talaga namin ito. Okay. Hanggang doon sa makarating tayo sa mga eskwelahan. Okay, sir. Saan ang biyahe po dito nung Papuntang Sukat Highway. papunta Sukat? Oo. Lahat ng mga galing sa palengke dito Sukat Highway sa mga eskwelahan. Sukat. Okay, sir. Doon naman tayo sa kabila, sir, At yan. At ito ay inaksyonan na ng ating hepe rito, sa nasabing para nasa ganon ay ito yung mga lugar na inirereklamo na inaksyonan agad ng ating hepe, At ngayon pati dito sa kabilang area ay atin din pinaaksyonan,
yung biyaheng Imos. Yung biyaheng Imos at Kabiasnan ay yan, malinis na rito, no? At nagkalat ang kanyang tauhan dito at para kasi ito yung nagkakaroon ng sanhin ng trapiko dito no? Ito yung traffic para ay ayan, naglalakad ang hepe, no, ng traffic at kinukunan natin, ano, at meron lang at aktibo ang mga nasabing mga tauhan ni Jun, ano, at ito, napakalinis ng lugar na to at yan ay inaksyonan po, no. Ito yung satellite office po ng nasabing no. Ayan. At ayan. Ito yung ayan, so, habang tumatakbo tayo, no. At ayan. At lahat ng mga nakahambalang dito ay ilang na rin po na pinaaksyonan ni Hepe, no, ang nasabing na to. Ito, no? Wala pong rito at lahat ng nasabing lugar dito ay ating pong rito, no. Ayan, at umaksyon ang nasabing grupo. At ito ay sabi nga niya ay kanya namang hindi niya pinapayagan na pumila ang mga nasabing jeep dito, no. Nung nakaraang araw nung pumunta po tayo rito ay ayan, at naku, napakaganda, no. Wala nang Chief, anong masasabi mo? Magandang ninyo ngayon, Itong lugar talaga rito, talaga totally araw-araw ito. Hindi na, ang mayroon man ditong iinom, yan ay hindi naman natin pwedeng pagbabawalan o hindi sa sandaling minuto lang, aalis naman sila. Kaya dito lahat, at gagawin natin dito, hindi naman sa talagang kami ay pagkapitin kung ano yung order sa amin sa taas, ginagawa namin ang aming trabaho. Okay, sir, at dito kasi yung mga inirereklamo na biyaheng Imos sa Kabiasnan ay naaksyonan nyo na, sir. Wala kaming pinapalampas dito, ano man ang biyahe, Imos o Sukat. Totally, itong lugar dito talagang clearing kami rito. Maliban lang kung last hour na kung saan talagang hindi natin pwedeng mapigilan ang traffic kung saan nagmumula sa ibang lugar dito dadaan. Talagang pagdating sa postal, diyan kami nagkakaroon ng cross traffic kasi maiksi na makipot ang nilalabasan galing Giging budo. Okay. Sir. Okay, at balik po tayo sa ating programang Wow Aksibilita, no? At yan ay yung biyaheng Kasoda, no? Yung Kabiasnan Sukat Drivers Association na nasa tabi po ng Lawing Inn, ano, Kabiasnan at Mormons Chapel ay inirereklamo po yung nasabing Kasoda. At tinatawagan po natin ng pansin ang si Cabreles, no? Siyang supervisor. At di umano ay ito ang mga nakakaalam
dito sa nasabing samahan ng Kasoda, no? At Biyaheng Kabihasnan Sukat Drivers Association, no? At kanina rin po ay tinungo po natin yan, at doon mismo tayo ay kinukunan po natin, at makikita po ninyo na ang talagang pangunahing abala, no, diyan sa lugar ng Biyaheng Kabihasnan, sa may tapat po ng nasabing lying in na yan ng Kabihasnan, yan ang number 1 problema, no? Kaya dapat, no, itong si Supervisor Cabriles, no, ay pakiaksyonan mo yan, at yung Kasoda na yan, dahil unang-una yan ang sabi di umano ay mayroon ditong opisyal ng nasabing di umano ay siyang namamahala sa nasabing Kasoda na yan. Kaya pakiaksyonan mo yan, Supervisor Cabriles, sapagkat hindi po natin titigilan yan, no? Yung Biyaheng Kabihasnan Sukat Drivers Association o Kasoda, no? Supervisor Cabriles, no? Pakiaksyonan mo yan. At inaksyonan na rin yan ni John, ay yung unang ipinakita po natin, yan po yung area ng Kasoda, yung Biyaheng Kabihasnan. At ipakita rin po natin yung mga bus, no? Yung mga ASBO naman, no, ng Pasay. Okay, at antabayanan po ninyo, sapagkat tuloy-tuloy po nating mga binabantayan ngayon yung mga nasabing mga terminal, yung mga illegal na kulurum, no? At pinakikita po natin, go, yan po yung ASBO, no? ASBO po yan ng Pasay, no? At ating po kinunan kasabay po ng pagkuha ng reporter din ng ibang istasyon, no? At mamaya ay ipapaliwanag din po natin yung kung ano ang mga nagagamot po ng transfer factor, Antabayanan po niya yan, at kumuha po kayo ng ballpen at papel para na sa ganon, napaka-importante po sa inyo yan. Yan po, no? Napasabay po sa ating pagkuha ng video. Yan. Yan si Banji, Evangelista. Yan. Makikita nyo kung gaano kausok yung mga ano na yan. Wala tayong nakita sa unang testing, at yan, wala pa rin, pagka ganyan po ang malabas ng walang lumalabas na usok, pasado po yan, pasado po yan. Yan, tingnan po natin, tingnan po natin kung mayroon lalabas. Yan, bago po yan, walang lumabas, dito naman sa isa, titingnan natin kung anong mga lalabas na usok dyan, yun, nakita nyo, ayan, kita nyo, pero hindi pa masyado yan, hindi pa masyado, ayan, mahina pa yan, yung iba naman, at tayo kasi binabantayan natin yung mga titingnan natin yung mga usok ng diyan umangal yung okay, at yan dito naman yan sa may tapat natin, sa may tapat natin yan, wala, ayan, kinunan natin yung mga yan, para kaya natin ipinakikita po yan dahil ang napaka-importante po rito yung mga nagiging aksyon po, lahat po yan pinaano natin, at binantayan po natin yan, lusot yun at nakalibre yun, at tingnan natin itong mga sumunod
ng mga EUV, no, ng mga sasakyan, sapagkat yan may bumaba na akala mo ay siya yung hari, no? Pasahero lang siya, nakikialam siya doon sa nasabing at kung makatawag po sa atin, akala mo ay pag-aari niya tayo, no? Kung makasigaw, no? Aba ay hindi po kami utusan, at kung kami ay nagko-coverage, huwag kayong sisigaw, no? Pwede kayong lumapit, pwede kayong makiusap na kayo ay nagrereklamo. At paano po kayo magrereklamo? Hindi naman po kayo ang driver, hindi naman po kayo ang may-ari. At ang tinetesting po rito yung usok po. At kapag ka mausok, natural, tatanggalin po yung plaka nyo, no? Lalo na pag may reporter, hindi po kayo makakatanggi. Yan, diba? Napasigaw po tayo, no? At sobrang itim, no? Kita mo? Kaya yan ang nakikita natin, na lagi na lamang pong pasaway sa kalsada yung mga EUV na yan. Kita nyo? Huli yan, tanggal plaka niyan, no? Kasi pagka ng-boss, di bali kung uno lang, no? Yan, hindi lang 2 yan, 3 hanggang 4 yan, sapagkat okay, at yan ang mga susunod, no? At kaya nga sabi natin, huwag kayo makikipag-away sa mga nagpapatupad ng mga yan, sapagkat sila, no, ay yan, tanggal ng plaka yan. At kaya nung may bumabagan, nagsisigaw, yung pala pasahero lang, no, maaabala raw siya. Di mag-reklamo ka ng sarili mo para huwag kang maabala, huwag kang maabala para sa ganon. Sunod-sunod po yan, at hinarang nila lahat yung mga dumadaan dyan sa Rojas Boulevard ng mga EUV, no? Yan. At eto, hindi rin nakapalag dahil talagang mausok din to, kita mo, huli agad. Boss, ilan, boss? Medyo mahina, pero tanggal plaka rin yan. At yan po yung mga binabantayan ng programang ito, no? At siyempre, sa dami ng reklamo sa mga tiga-ASBO rin, na nirereklamo rin sila ng mga operator, ay sabi nga bakit naman namimili sila yung mga pick-up o mga van na private o yung for hire, ay yun lang, ayan, diba? Ang itim ng usok, huli yan, no? Kaya hindi makakalusot, yan. Kaya tapos dyan yata sa nakasakay na yan, yung nasabing no, yan, grabe. Yan yung nagre-react at tawagin daw ako. Ayan. Kung makakaway, akala mo utusan niya ako. Aba, kahit magsisigaw ka, hindi kita lalapitan. Hindi maganda kung makatawag ka ng biruin mo, lahat ng tao na yan may mga problema sa sasakyan nila. Hindi ka naman driver, hindi ka naman operator, no? Pasahero ka lang.
ay nagre-react ka. Oh. Grabe. Umaasta kang ikaw ang nagpapatupad ng batas. Oh. Kaya sabi nga natin, wag sila makikipag-away. Oh. Nang kung lahat yung hindi yung akala nyo kung makatawag kayo sa akin, utusan nyo ako eh. Yan, sunod-sunod yan. At ang inano nga po natin ay yung mga ayan, kagaya niyan, huli na naman yan. Napakausok. Pero yung sinakyan nung nagre-reklamo na yan ay super usok eh. Huli rin yan. Ganyan kasi yung mga nagre-react lamang. No? At yung mga yan, no? Ayan, kaya sa Biyernes ay kukunan natin ng reaksyon yung nasabing happy ng ASBO, no? Dahil doon sa mga reklamo pa rin ng mga may-ari ng sasakyan. At okay, at yan ay no? Pinakikita lamang po natin na ang Wow Action Balita ay wala pong pinalalampas, lahat po yan, no? Lahat po yan ay ginagawa po natin para makatulong po tayo sa environment, no? Sapagkat kapag ka mausok, sakit po ang problema niyan na dulot sa tao, no? Kaya tayo ay tuloy-tuloy na ipinakikita po natin yan, no? Kaya ang mga susunod dyan ay talaga naman pong makikita nyo kung paano yung nasabing na yan, no? Yung kung paano humalo yan. Kung tingnan mo, pagka pumunta ka sa Antipolo, pag bandang hapon, makikita mo, hindi mo na matatanaw yung nasabing mga bahay sa Metro Manila. Kasi natatakpan na po ng usok. Sa sobrang usok po natin, ang ating gobyerno, ang dapat ay yaan ang pangunahing dapat pinagtutuunan po ng pansin ng mga nakapwesto sa ating gobyerno, yung mga bus, UV, no? Pero yun pala, dyan po nakikita, kahit na bago, meron pa rin sobra ang usok, no? Kasi pagka tinitingnan mo, ang pag-aalaga pala niyan, yan yung mga bus ng at yan yung bus sa Rojas Boulevard, no? Lagyan mo nga na yan. Attention Mayor, no? Mayor Calixto, yan yung mga bus na yan, ayaw umabante. Ginawa ng terminal nila, yung kahabaan ng Rojas Boulevard. Isipin mo kung gaano kahaba yung nasabing mga bus na yan. Yan, mga nakataas ang paa, natutulog, no? Ayan, diba? Ang driver niyan, mga natutulog ng kunan po natin, no? Akala mo sarili na po nila. Mayor Antonino Calixto, ayan, ang ganang po ng Pasay at Parañaque yan, no? Tingnan nyo kung gaano kawalang kwenta yung mga driver po na yan. Alam na may ginagawa na po dyan sa may Rojas Boulevard, no? Ay kung iisipin po ninyo na yung mga bus na yan ay napakalalaki, no? Biruin mo, gawin nilang terminal, bahay, no, tulugan. Tingnan mo, nasaan po yung mga dumadaan na yan? Nasa taas pa tayo ng kunan natin yan, Nasa taas tayo ng tulay, muntik pa tayo masagi ng
mga dumadaan. Makunan lamang yung mga limpik na mga walang pangundangan ng mga bus kung magseparada. Tapos tingnan mo yan, ha? Nasa harapan yan, ha? Pero hindi makadaan yung mga nasabing mga sasakyan na galing po doon sa Maynila papuntang coastal. Tingnan mo kung paano nakakalusot na iisang piraso, balabalagbag yan, di ba? Makikita niyo po kung gaano ang perwisyon ginagawa ng mga driver at operator ng nasabing mga yan. Isabay pa natin yung mga yan ng mga illegal terminal. Kaya masasabi mo bang matitino? Makakuha lamang ng mga pasahero yan, yung mga operator o yung mga namamahala ng mga terminal na yan. Pagkatapos pag nilapitan mo, akala mo ay pagka lumapit ka, ano ba ang magiging ano? Tingnan mo nga, kung ikaw man dadaan dyan, sasabay, isang kotse na lang na nakakaraan. Pagkatapos makikita mo, okay, yan naman po yung seminar ng Factor, no? Okay. At tingnan nyo, no? At napakagaling ng Singaporean na yan. At siya yung mga nagpapatotoo at mga nagse-seminar po, no? At nasa likod po tayo niyan ay I'm gonna take my time. Kahit na sa bagay English naman yung kanyang Please don't fall. sinasabi, ay kasama natin yung asawa natin nandyan din, no? Na kaming dalawa ay nagse-seminar. Can you see at the back? Okay. Napakagaling niya. Okay. Maybe No, batang-batang naging golden na international later, the front one can stand up and then you sit down and the back one stand up. Right? So that everybody can see. So you need at least 1 minute to stay here, okay? Alright. tawa sila. Ngayon lang sila nakakita ng ganun, no? Kaya sabi ko nga ako kayang-kaya kong gawin yan, simple, di ba? Kaya mo yan, Alin, di ba? Nakahiga naman doon sa tuhod, pero ganun pa man, siyempre may nagawa rin siyang magandang technique, ano? Yan. Alright? What if I pull anyone out? What do you think will happen? So what do you learn here? It's all about sticking together. It's all about together. If you want the impossible to be possible, it's all about the we. It's all about together. Nangangalay na yung If isa, you see, if in this position, okay. if it's just one person, can he actually just... Okay, balik po tayo, no? At ipapaliwanag naman natin yung mga nagiging pwedeng maging gamot sa iba't ibang karamdaman, ano? Itong nakalagay kasi dito sa aking mga binabasa, no? At pagpapatunay na ang mga nagagamot po ng Transfer Factor Plus, no? Ay yung mga HIV, bronchitis, cyst, cancer, tumor, stage 1 and 4, body odor, diabetes, at iba't ibang karamdaman, ano? At heart disease, hepatitis E and B and C, no? At infection, pimples, acne, napakarami, tuberculosis, ano? At yan po ang mga nagagamot po ng Transfer Factor Plus, ano? At ito naman Transfer Factor ay ang nagagamot naman po nito ay yung asthma, no? Asthma, arthritis, at blood disorder, at leukemia, cancer, tumor, stage 3 and 4, dengue fever, diabetic, type 1,
itong iba't ibang goiter at prostate problem, no? At makikita po ninyo na ang napaka-importante po rito yung mga nasabing factor transfer plus na to at saka transfer factor, ang mga nagagamot po yung kidney, lupus, memory loss, no? At thyroid problem, goiter, multipore, no? Nerves problem. At napakarami pang iba, no? At dito naman po sa ano na to, yung rheuma at HIV, bronchitis, cancer, tumor. Lahat po ng klase ng sakit ay nagagamot po, lalo itong cardio. Ito po yung ininom ko, no? Kaya po tayo ay hindi na po nahihirapang huminga. Naghahabol po tayo lagi doon sa kapag ka natutulog po tayo sa gabi, lumalabas pa po tayo ng kalsada kapag nahihirapan po tayong huminga, no? At yan po yung napaka-importante, no? High blood, cholesterol, stroke, memory, hepatitis, paralyzed, and many more, no? At ito po yung cardio, no? Yan po yung ininom po natin at lahat po yan ay napakagaling, ano? At hindi po tayo magsasawa na banggitin po yan sapagkat para mas marami pa po tayong matulungan na may mga sakit, no? Kaya po na sinabi po natin ay handa po tayo magpatunay na ang mga nasabing sakit po na yan ay talagang pinatunayan po ng mga ekspertong doktor, dalubhasa, no? Sa nasabing mga sakit na kanser. At kung makikita nyo lamang po, no? Kagaya nung mga napuputulan ng paa, kapag kasi grabe na yung diabetes, ay pinuputol na po, no? Pag pinutol po yung inyong paa, ang susunod niyan tuhod. Ang kasunod niyan hita, no? Yung singit na hanggang doon. Kasi mayroon po tayong mga kaibigan na nagkaroon din po ng diabetes, pero ngayon lang po kasi natin ito na subaybayan, no? Wala na, naputol na eh. Paano pa nating matutulungan yon? Namatay na nga eh. Dahil lang pinakahuling puputulin yung hita na lang. At ang kasunod na niyan, liig. O, di patay na yon. Ay alam niyo yung diabetes. Pagka yan ay ginalaw, nasugatan. Naku, napakahirap gumaling. No? Ay marami na pong namatay dyan. Kaya bago pa mahuli ang lahat, doon sa mga sinasabi po natin, mag-iingat po kayo kapag kayo ay may diabetes. At para na sa ganon, kayo ay umiinom ng talagang mga malalakas na gamot para lamang dyan sa inyong diabetes. Ito ang masasabi ko sa inyo, no? Hinahamon po kayo ng programang ito na mag-seminar po kayo. Pumunta po kayo doon sa nasabing San Miguel Building, araw po ng Lunes, Merkules at Sabado, no? Ang nagsiseminar po dyan, mga doktor, mga espesyalista po, at mga nagpapatunay na sila po ay mga gumaling dyan. Yung sinasabing back to 21 ka, 66 ka na ngayon, ay magpapatunay na yung mga taong yon ay 67 years old na po siya. Ang feeling niya ay 21 lang po siya. May abs pa. Kasi pala, ang kailangan din pala, kahit uminom ka ng gamot na yan, kailangan din nagja-jogging ka para mas madali na umepekto yung lahat ng mga iniinom mong gamot. No? Kahit meron niyang pagtunaw, mas maganda, mas epektibo, yun po ang sinabi at nagpatunay
na ang mga nasabing gamot na yan mas magaling kung mayroon kayong exercise. Di ba? O, tama po yun. Sapagkat yan po yung pinaka-importante. Wala po tayong magagawa kapag yaan ay hindi po natin makikita kung lahat po ay, di ba? Okay, at yan po ang ating ginagawa, ano? At siguro sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa programa po natin, ano? Yan po ang isa sa aking pwedeng maitulong lamang sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig dito sa programa natin, no? Kung kayo ay may malubhang karamdaman, no? Huwag nyo na pong antayin, no? Tumawag na po kayo sa akin para na sa ganon samahan ko kayo doon sa nasabing ano na yon para makapag-seminar po kayo, at kung gusto nyo bumili ng gamot, bumili po kayo, at kung ayaw nyo naman, nasa inyo po yun, no? Kasi doon ay magpapatunay na ang nasabing mga gamot na yan ay talagang epektibo. Yung bang yung kuha ko sa mga MMDA nandiyan pa rin? Wala ba? Oo. Diyan sa USB yung kaninang mas una yun na kinuna natin din. May mga diyan sa Rotonda. Hindi. Yan yung sa Guardian yan. Sa Guardian yan yung mga kumakain. Tingnan mo nga kung meron mga MMDA na ating pinaaksyonan dyan, at para na sa ganon ay maipakita rin natin na yung mga MMDA na yon ay hanggang sa kasalukuyan ay wala pong nagagawa, no? Wala po sila nagagawa dyan sa mga kolorum at mga illegal terminal dyan sa may Save More. Diba? At siguro sa lahat ng mga yan, napaka-importante po na kailangan ay nagkakaroon po sila ng aksyon, no? Doon sa mga sinasabi po natin at mga ipinararating po natin. Nagpunta po tayo sa tanggapan ng PCR kay P.O.T. Aguila. Okay. Oo. At yan din doon sa Kasoda yan. Okay. Okay rin yan. At doon yan sa Kasoda. At pagsunod-sunurin mo na lang para nasa ayan. At paki-actionan nyo nga yan. Kasi kasama yan sa mga reklamo yung mga kolorum na yan. Na-actionan na po kanina. Okay. Okay. Mga nireker na po ng mga TRO. Yan. Okay. Nag-action na po kanina. Oo. At yan. Yan yung Kasoda, no? Sa area ng Kasoda yan. Malinis, ano? At pupunta na ako kay Jun, no? Para ma-feeling ko. Kasi ito, yung kagaya niyan, mga pedicab na nagkalat, mga tricycle. Okay. Pati po sa area ko, malinis tignan. Oo. At kagaya nito, huwag pabayaan mag-lock, ha? Okay. Thank you, ha? Okay. Hindi naman paradaan yan. Oo. At yun ang inaano natin, yung reklamo rito, no? Sa area na to. Para makita niyo At yan ang inaano natin. Sige, samahan. Nagkaroon sa pisto. Okay. At nadaanan ko na kayo kanina roon na oo. At ang inaano lang natin, ano, yung dito naka-lock Naka-lock, ha? Ayan, kagaya niyan, no? Oo. Isang katawan. Oo, alam ko yan man. Pupunta ako kay John para malinis naman. Malinis po, Okay. diba, sir? Oo. Yan ay dahil talaga yan ay inutos ni Sir John. Okay. Malinisin namin. Okay. Opo, yan. At sana ma-maintain, ano? At Minimintin po. pareha, no? Opo, Ma-maintain yung paalisin nyo yung pumaparada sir. ng mga ano, ha? Talagang Okay. pinapalis ko po yan, Okay. Dahil para mag-ano ng traffic. Okay. Yan kasi nagsisimula ng traffic, sir.
Okay. At yan po yung binili na natin si Pareha, no? Yung kagaya niya, no? At pakisaway naman, no? Okay. Oo. At bago ako pumunta roon sa inyong hepe, no? At yan, ano? Yan yung kasoda, no? Ayan, Yung pilahan ng kasoda na yan na sobra po ang reklamo na nakakarating po sa atin, no? At kaya ito titingnan mo, no? Sa gitna na po yan, no? Wala pong pakialam yung mga driver na yan kahit wala pong makadaan dyan, no? Ay grabe na po yung mga pilahan dyan sa kasoda. Natin ito para na sa ganon ay itong area na to ay dapat malinis ito no? At hindi nakakalabas yung kagaya ng tricycle na yon, yun, at maganda, no? At ma'am, alika. Ayan, kagaya niya, no? Maganda yung pila nila, oh. Ayan, nandyan lang. Dapat yung nakalabas na yun, patanggal mo nga yun. Oh, patanggal mo. Yun, maganda yun. Okay, maganda yun. Ito, ano to? Ayan, at patatanggal natin, ano? Okay. Ayan, ano? At dyan nagkaroon din ng reaksyon, ano? At bakit yung nasabing ano na yan, ay yan, nagreklamo nga yan. At ang pinakamaganda doon sa ginagawa natin, mismong mga tiga roon, nagkakaroon ng reaksyon sapagkat, ayan, tingnan mo. Hindi At kasi ito pinalilinis natin, ano? biglang sasabihin yan, ang daming mga kloro nga dyan. At para hindi tayo masilip din, ano? Para lahat. Okay. At paki-ano na rin lang yung mga pumaparking dyan para ano ha? Yung mga ano... Yung parking na yan po, nasa school. Okay. Ang problema, ayaw nila magpapasok sa school. Okay. At Tulad yan, pinagsabihan ko na rin yung parking doon sa loob ng eskwelahan. Oo. Nilagyan ko na rin ng warning. Oo. Kasi para maayos, Okay. malinis, Tama. maayos, Oo. hindi makalat. Kuya. At yan. Oo. Oo. At yan, ano? Parang At kulor. hulihin ng mga kolorom. At para ano? At okay. Okay. At yan. At yan ano? At sabi nga nila ay dito napakaraming araw kolorom, no? Yung kolorom na sinasabi ay ating kagaya nito nasa gitna ay nako okay at nasa gitna, no? Ay at ayan ano at pinaano natin, ano? Ayan, ayaw. Ayan, ito yung Baclaran Kabihasnan, ano? At okay. At ma'am. At yan, no? Nagkakaroon na ng nervous yung mga traffic enforcer. Kasi Ito ay pagka pinupuntahan mo, yan kagaya niyan sa kasoda, dyan sa may San Dionisio, nung makita po natin yan, ay inaksyonan po natin, ano? At pakitulungan mo naman kami, no? Bigyan mo naman ng aksyon yung reklamo lang ng mga dumadaan dito, no? Tungkol dyan sa mga pumaparadang kasoba, yung biyaheng Kabihasnan, ano, sukat, ay dito na sa gitna pumaparada, no? Ay, ganun po yan, inaalis po namin yan lahat. Oo. yan, eskwelahan yan eh. Tinatanggal ko rin yung mga parking lahat yan. Okay. Pagdating nila, Masipag yung traffic enforcer na yan, ano? Kaya, Okay, tama. para malinis doon, Okay. para hindi magulo. Ang tungkol naman po dyan sa... Dito nakita ko kanina, no? Yan, kagaya niya, no? At pinapatangay. oo. Yan. At tayo ba may panikit?
Meron naman po. O, tikita mo nga yan. Para ano. At, Medyo pinapatanggal lang namin. okay. Ganun lang. Hindi naman natin pwedeng tikita na mapakalupit naman natin. Oo. Sige. Umalis naman po sila. Okay. At kasi ganito, no? Yung mga dumadaan dyan, no? Nabablakan nila yung papalabas. Tapos yung dadaan pa diretso rito, dyan na sila sa gitna nagsasakay, pati mga tricycle, ano na lang, ha? Nilinis ko na rin po yun, Okay. sir. Naglagay ako doon ng bakante. Okay. Lahat ng susundo, doon po sa one side. Yan, tama. Oh. At kagaya niyan, huwag kayo papayag na sila ay mag-ano dyan, ano? At kagaya niyan, no? Ay dapat ang lugar na yan, hindi na. Inalis namin yan, inaalis. Ito yung Ayan. At tuloy-tuloy po tayo, no, sa ating mga ginagawang pagpapahuli o yung panggugulo doon sa bawat mga terminal ng mga kolorum, legal, na nag-ooperate sa buong Metro Manila, no? At sapagkat maging tricycle man yan o UB Express, lahat po yan ay idinudulog po natin, ano? Kung doon man lamang po tayo makakatulong sa ating mga opisyal ng ating pamahalaan na patulog-tulog sa pansitan na wala pong ginagawa kung hindi magtago o tumago, matulog doon sa kanilang mga opisina, ay gigisingin po ng programang ito yan, no? At makikita po natin kapag ka pinapasok po natin yan, no? Ay talagang tuloy-tuloy yan. Ano yan, sir? No? Kasi yan, kagaya niyan, nakakaabala sila yan, sir. No? Nakakaabala. Dapat hindi po sila paparada dyan. At saka yung mga tricycle na yan, dapat sa tabi lang po sila. Pwede po ba nating ma-actionan yan, sir? Yes, sir. Alam niyo po yan. May action na pong gumagawa dyan, sir. Opo. Yung pong nandyan namin, yung isang babaeng nandyan, yung tomboy namin. Opo. Yung po bumabapil na para pawiin lahat, sir, yung mga sasakyan po dyan. Oo. Meron lang po talaga matitigas na mga driver na matitigas ng Kasi kausap ko ang hepe ninyo, no? Pina-actionan po yung kabila. At sana ma-actionan din po ninyo ito. Kasi yan, ito po yung pangunahing nirereklamo, no? Yan, kagaya po niya, no? Kagaya po niya, no? Oo, yan. Sa gitna po yan, pumipick up ng mga pasahero. Sa gitna mismo ng hindi ko natin pwede kung yan, sir, para ma-actionan nyo. Sir, katulad po ngayon, nakikita ko, sir, kasi ang ibang mga kasama ko, nandun sa kanto Oo. Sa may DMO. Ako lang ang nag-iisa sa ngayon kasi dapat May mga tauhan pa kayo doon, may mga kasama pa kayo. Baka pwede nyong bigyan ako ng assistance. Opo, taga-ho, Sige. Okay. Kagaya ng tricycle na yan, no? Ayan, nagkabalabalagpak na, ayan. Okay. At ayan, itinatawid pa niya, no? Ayan, ano na yung, ano na yan. Hindi, grabe, no? Ayan. Okay. Para, no? At, ayan, tinatawag niya yung kasamahan niya, no? At, ito yung nagiging problema rito, No, ayan. At, nasa gitna, no? Nasa gitna kung magsakay. Ayan, naabala na. Ito, hindi makapasok dahil dyan sa tricycle na yan. Ayan. Yung dapat ayan, at ito yung nagiging problema rito, ayan. At pa-actionan natin to. Itong para lang at
meron namang ditong mga nakatalaga. Pero ano, yan, antayin natin, para na sa ganon ay malaman natin. Okay. Nakikiusap tayo doon sa mga driver at naipasok na lang nila doon yung bus sapagkat sila ay inirereklamo naman, At boss, pwede ba? Ha? Asan ba yung ano nyo? Baka pwede naman makiusap sa inyo. Oo, kasi sa dami na reklamo sa inyo Nag-CR lang to. Oo. Tayo naman gusto lang natin na Ayan, at nag-CR lang raw, yan, kasi marami rito Marami ang mga nag-aano rito. Ayan, kagaya niyan, parado na, Oh, boss, hawak nyo rin po ba yun? Sana pabantayin nyo naman para wag mabarahan yung pagsampa ng mga jeep. Kasi yung pagsampa ng jeep, kaya sila nanduroon pakiabante naman sa unahan. At maging ang kanilang kapwa mga naghahanap buhay din, nababarahan din, Kasi papasok dito, yung mga biyaheng Nichols, hindi rin makapasok dahil barado din ng mga bus, Kaya dito hindi malaman natin dito kung yung mga traffic police dito o yung mga local traffic ay sila ang nagiging rito nagiging problema, Makikita nyo, ayan. Ito, tigas talaga ng ulo Tigas talaga ng ulo Ang tigas talaga ng ulo nitong mga kahit na meron pang sir, nyo nga ito. Kanina pa yung pinaalis ng grupo ninyo Kanina pa na kanina pa namin pinaalis yan ng grupo nyo ayaw nakababat pa rin, pati ang mga bus. Ayan, at inaano natin at tuloy-tuloy nating inaano ito para na sa ganon ay okay. Sir, thank you sir Pakiano na lang Okay. At yan at nagbibigay ng assistance sa hiningi nating traffic assistance para na sa ganon ay ito ay maano na to ayan, nakapila na naman yung doon at malinis na at wala tayong nakikita ngayon ng mga siguro bumiyahe at sa mga siguro sa susunod na araw ay yung mga barkers naman ang ipadadampot natin dito. Nakita nyo, sa gitna pa yan. Ayan, sa gitna yan nagsasakay, At talagang ayan. Alam natin na itong mga ito ay paliparan at siguro yan ayan ang natin ayan para matigil na ito hindi matigil to ay mabawasan man lang ang nasabing sapagkat dito ay makikita mo doon ang talagang paradahan nila pero dito ay bawal ang parada rito at
makikita nyo. Lahat po ng ano dito, yun, mula doon, hanggang dito, doon sa kanto na yun, doon lang sila pwede. At dito naman, sa loob, pwede sila kasi private naman to, no? At yan. Okay. Abangan nyo po yung mga susunod na ating pangangalampag dito ng mga kolorum at mga illegal terminal dito sa Rotonda ng Pasay, no? Itong PTT at saka Save More. Sir, pwedeng ituro ko lang sa inyo. Sir, ma-maintain na lang yun, ha? Yung doon sa Save More, ha? Ay, lalo pang makaka-high blood niya. Pero mas madali kung may market kami. Opo. Pero dahil mahirapan din po kayo. Kailangan kailangan po yung opo. Araw pa yung ganyan. Hindi po. Kasi mamaya po yung programa ko alas 3. Leonard, punta na raw. Sir. Okay, at balik po muli tayo, no? At meron ba? May boses ba ako? Okay. At parang wala eh. Okay. Yan. At balik po muli tayo, no? At yan ay pinakita po natin, ano? Marami pa po tayong mga susunod na ipapakita kapag yung mga nasabing mga dinadaanan po natin, kapag nakikita po natin na yung ibang mga grupo, kagaya po ni Santiago na hiningian din po natin ng traffic assistance para doon sa biyaheng Nichols, no? Yung biyaheng Nichols, tapos nagkaroon ng reaksyon yung kanyang mga tauhan din na napakayabang, ano? At kaya makikita nyo, gagalaw po ang programang ito, no? Huwag nyo nga ipagmalaki na kayo ay mga traffic enforcer sa EDSA, no? Na akala nyo kung mag-aasta po kayo ay hindi po kayo gumagawa ng maganda, no? Ang atin po, kapag humihingi po tayo ng assistance po ng mga traffic enforcer na yan, nagkakaroon po agad ng reaksyon sa kanila sapagkat sila ay masasagasaan po nasasagasaan sila at sa kanilang sa kanilang mga ginagawa, yung kanilang palaisdaan nasasagasaan. Kapag nakakasagasa po tayo, yung reaksyon po nila maaangas, no? At may mga nakunan po tayo ng mga naka-uniforming police doon sa PTT, no? Sa EDSA, malapit sa Save More. Yan ay hindi natin alam kung bakit siya nandoon, no? At yung nag-react naman doon sa may rotonda, malapit doon sa babaan ng MRT at saka LRT, ay nag-react din, no? Siguro na abala sila. Ha? Pangalawa, yung collection po nila nahihinto kapag ka may media, no? Ang pinakamabigat dito, kapag tayo ay sumusulat kay Chairman Francis Tolentino,
wala po sila nagiging aksyon. At kapag ka yung ating papel, itinapon naman doon sa abogado nila na nakalimutan na po natin ang pangalan, wala rin po silang aksyon, no? At pagka tinatawagan mo na, hindi na po yung sumasagot, no? At sasabihin nung kanilang sekretary, ay sir, bukas na lang raw po. Ay sir, nakaalis na. Lahat po ganon, no? Lahat ng mga sagot po nila pabaliktad. Lahat po yan ay alam po ng mga reporter kung ang mga sinasabi po ninyo ay mga totoo o hindi, no? Ang isa sa pinakamaganda, sabihin nyo na yung totoo. Kung ayaw po ninyo na umaksyon, ay di, wow, ay yan po lamang yan, no? At kung kayo ay nasasagasaan sa mga ginagawa po ninyo, aba, ay hindi maganda. Wag na po kayong magtrabaho sa traffic, no? Sapagkat kung ayaw nyo maabala at ayaw nyo maistorbo yung palabigasan nyo dyan, ay napaka-inam kung kayo ay wag nang magserbisyo sa tao para hindi po kayo napakialaman. Parang lumalabas yung mga reporter na pumupunta riyan, no? At humihingi ng tulong sa inyo. Ay ano pa kung yung mga civilian na hihingi ng tulong sa inyo, dilalo nyo po na wala po kayong magagawa dahil civilian. Yung reporter, tinatanggihan pa nga ninyo. Sasabihin nyo, may tigapagsalita kayo, diyan sa inyong tanggapan. Ang totoo, may tigapagsalita po kayo kung gusto nyo lang magsalita. Pero kung ayaw po ninyong magsalita, wala rin po kami magagawa. Kasi nagtuturo-turoan po kayo. Nanduroon, nandirito, saan? Pare-parehas na lamang po kayo dyan sa mga tanggapan ng DOTC, LTO, LTFRB, police, local traffic. Nako, sabi nga natin pati MMDA, highway patrol, lahat po yan ay nilapitan na po ng inyong lingkod. Pero ano po nangyayari? May aksyon po ba? Ultimo mga direktor po niyan, ay nilalapitan po ng programang ito ng personal na idinudulog po natin hanggang sa minsan nga pinagbibintangan pa po tayo kagaya nung mga ipinasarado po natin doon sa Binangonan, Rizal. Kasama ko ang aking isang reporter, no? Nagpunta po tayo roon dahil nirereklamo po ng mga magulang na nagsusugal ang kanilang anak doon sa peryahan sa Binangonan, Rizal. Gabi po tayo nang pumunta roon. Natural, gabi po yung nag-ooperate, hindi naman po araw Nang pumunta po tayo bago mag alas 10 ng gabi, nandoon na po tayo sa area at na-clear po natin. At pumunta po tayo mismo doon sa loob ng sugalan po ng peryahan na yan na nagpapasugal po ng 1602. Tapos pumunta po tayo doon sa commander na nasabing presinto. Alam niyo po ba ang sagot sa atin? Sir, tapatan lang po tayo. Baka naman hindi lang kayo napagbigyan kaya nyo pinasasara. Sabi ko nga sa kanya Commander, kapag ka yung ipatawag mo yung may-ari, kapag ka sinabi ng may-ari na nanghihingi ako sa iyo, ikulong mo ako. Pero kapag ka wala siya sinabi, anong gagawin natin? Pabubuhat ko sa iyo yan, Sige, pinatawag po. Nung pumunta ang may-ari, tinanong ng colonel diyan sa Binangonan, nanghihingi ba sa iyo ito? Sir, hindi nga namin kilala yan hindi nga ako nagsasalita yan Basta lamang po pumunta, tapos umalis, nagpunta po rito at pinahuhuli po kami. Dinapatunayan ng colonel. Yung colonel naman ang sinabon po natin. Paano colonel? Ang usapan natin, ipasasarado mo yan nasabing lintik na sugalan na yan.
Napilitan siya ipasara. Kasi talo siya sa pustahan namin eh. O, ganyan po. Ha? Para magpunta po ang isang broadcaster, publisher, dyan sa inyong lugar, mahiya naman po kayo, mga official po kayo ng PNP. Pupunta ako riyan para magpakulong lang sa inyo. Aba, ganyan po ang ginagawa po ninyo, binabaliktad po ninyo. Kaya nga dito sa Rotonda nung sabihin sa akin nung isang siguro siya namamahala, "Sir, ano po bang pangalan nyo? Bakit mo tinatanong?" "Reporter ako." "Saan po ba kayo reporter?" "O, wag mo na tanungin, bibigyan kita ng calling card ko." "O, yan, panoorin mo." Ha, doon sa mga starter at namamahala ng mga terminal dito sa Pasay. Sabi ko nga, ipinaliwanag ko po sa kanila, hindi po tayo nanggugulo sa kanila. Ang inaaksyonan po natin yung reklamo ng mga mananakaw po dyan. Biro mo, sabi nga nung dalawang matanda, paano sir? At aircon naman po. Kapag naka-comprehensive po, o hindi kahit comprehensive po yan, namamasada yan, kolorum pa rin po yan. At kapag na-disgrasya po kayo, wala po kayong matatanggap dyan. Alam niyong kolorum sasakay kayo? Ganun po ba? O yan. Yan ang maliwanag na sinabi po natin. Hindi po yung kapag pumupunta po dyan yung nasabing broadcaster ha? Hindi po naman lahat ng reporter pagka pumupunta po dyan, ay may mga ginagawang maganda at hindi maganda. Ano po ba yung nakita nyo? Pagdating ko po dyan, pinalilinis ko yung nasabing Rotonda. O masama po ba yan? Kayong mga barangay captain, kayong mga mayor, kayong mga naapektuhan ng aking ginagawang pag-susurvey at pagpapaalis ng mga illegal terminal. Tingnan nyo dyan sa Rojas Boulevard na natutulog na doon sa kanilang mga truck, bus, jeep, yung mga lintik na mga driver na yan na ayaw umalis. Ang kakapal ng muka, pati mga opisyal ng ating pamahalaan ayaw kumilos. No? At wala na po tayong oras, no? At syempre tayo ay mula alas 2 hanggang alas 4 po tayo, no? At inantabayanan po natin yung tawag ng ating mga reporter at syempre nagiging mainit daw ang labanan ng mga politiko doon sa Camarines Norte at mayroon pang 4 na galing daw ng kulungan na parulado, no? Na ginawang bodyguard ng mga naglalaban. Ha? Makikita po natin yan sa mga susunod na araw, no? Siyempre, maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Nicodemus, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng kakampi, no? Maraming salamat po. At siyempre, doon sa nagbigay ng traffic assistance po sa atin, maraming salamat din po kay June, kay Colonel Dulay, at doon sa lahat po ng staff po ng mga nilapitan po natin na umaksyon. Mabuhay po kayong lahat. At syempre hanggang sa Martes at Merkulis po, alas 2 hanggang alas 4 po tayo. Abangan nyo po yan, ha? Ang ating programa. Mabuhay po kayo. Bye-bye! Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo man, abot kamay ka na, aking padarama
pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa. Ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa. Ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.